3 buwan na lang sana ang hihintain, nag-graduate na ang isang 21 years old na working student sa kursong Bachelor of Science in Hospitality Management. Ngunit isang gabi naganap ang insidente. Hinold up ang biktima sa isang liblib na lugar at doon sinaksak ng mga hinihinalang adik na mga suspetsyado. Sinubukan pa itong dalhin sa ospital, ngunit dead on arrival na ito. Panoorin ang buong kwento ni Jade Kirby Barona ng Rodriguez Rizal ng Calabarzon. Welcome mga boss sa channel natin, Red Crime Philippines. Dito ating sinasalaysay ang mga krimen na hango sa tunay na mga pangyayari. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para wala kayong mamiss na mga videos natin. Ang lugar ng Rodriguez na dating kilala bilang Montalban ay isang bayan sa lalawigan ng Rizal na kabilang sa rehiyon ng Calabarzon. Kilalang kilala ang Rodriguez sa likas nitong kagandahan. Isa sa mga dinarayo rito ay ang Wawa Dam na napapaligiran ng matataas na bundok at nagsisilbing lugar pahingahan ng mga pamilya at magkakaibigan. Ang buhay sa Rodriguez ay kombinasyon ng tahimik na pamumuhay probinsya at unti-unting pag-unlad na dala ng pagiging malapit nito sa lungsod. Ngunit sa katahimikan ng lugar, umusbong ang nakakabinging krimen kung saan isang graduating student ang sinaksak sa isang liblib na lugar ng mga hold-uppers dahilan ng kanyang pagkamatay. Si Jade ay isang simpleng binatang may malaking pangarap, ang makatapos ng kolehiyo at mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya. Hindi man siya ipinanganak na mayaman, lumaki naman siyang mayaman sa determinasyon at pag-asa. Pagpasok niya sa kolehiyo, kumuha ito ng kursong Bachelor of Science in Hospitality Management sa eskwelahan ng Best Link College of the Philippines sa municipality ng Rodriguez. Dito niya hinarap ang isa sa pinakamabigat na hamon ng kanyang buhay, ang maging isang working student. Hindi sapat ang kinikita ng kanyang pamilya upang tustusan ang matrikula, libro, pamasahe at pang-araw-araw na gastusin. Kaya naman nagpasya siyang magtrabaho habang nag-aaral. Nagtatrabaho ito part-time sa isang sikat na bar sa kanilang munisipyo. Estudyante sa araw at working student naman siya sa gabi. Isa itong desisyon na puno ng sakripisyo para lang maabot ang kanyang pangarap. Pagkatapos ng klase, hindi siya dumidiretso sa bahay para magpahinga. Sa halip, siya ay nagmamadaling pumasok sa trabaho. May mga gabing halos hindi na niya maramdaman ang kanyang mga paa sa sobrang pagod. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nagreklamo. Tahimik niyang tinanggap ang pagod bilang bahagi sa kanyang pagkamit sa pangarap. Maraming pagkakataon na hindi siya nakakasama sa mga kaibigan sa kanilang mga lakad o simpleng salusalo. Habang ang iba ay may oras para magpahinga at maglibang, siya naman ay abala sa paghahabol ng oras. Nag-aaral sa pagitan ng break sa trabaho at gumagawa ng proyekto sa hating gabi. Maraming instructor sa college ang humanga sa kanyang determinasyong makapagtapos. Ngunit minsan, di maiwasan ng siya'y magkasakit dahil lugmok sa trabaho at pag-aaral ang binata. Ilang taon ang lumipas, napakabilis ng panahon. Dahil sa sipag at determinadong ipinakita ni Jade, ay candidate ito for graduation ngayong taong 2026. Laking saya ni Jade nang malaman niya ito. Unti-unting nagkakatao ang mga plano niya sa buhay. 3 buwan na lang ang hihintayin upang maisakatuparan ang kanyang pangarap na makatapos sa kolehiyo. Pebrero 8, 2026, bandang alas 12:30 hanggang alas 1 ng madaling araw, natapos ang oras ng trabaho ni Jade at ng kanyang babaeng katrabaho. Matapos ang kanilang duty, nagpasya silang umuwi. Dahil madaling araw na, kakaunti na lamang ang masasakyang pampublikong sasakyan sa lugar. Nagantay sila ng ilang minuto sa gilid ng kalsada. Makalipas ang sandali, may dumating na isang tricycle. Napansin ni Jade ang nasabing tricycle ay walang nakapaskil na body number
at hindi rin ito sumusunod sa karaniwang kulay ng mga prangkisyadong tricycle sa lugar. Wala ring nakikitang palatandaan ng prangkisa o permit. Sa kabila nito, sumakay sila dahil sa kakulangan ng ibang masasakyan sa oras na iyon. Napagkasunduan nila na ihatid muna ang babaeng katrabaho sa address na Double L, San Isidro sa naturang munisipyo. Ipinaalam nila ito sa driver at umandar ang tricycle. Habang nasa biyahe, walang ibang pasahero at tila iisa lamang ang ruta na tinatahak ng driver. Gayunpaman, imbes na magpatuloy patungo sa nasabing address, biglang huminto ang tricycle sa isang madilim na bahagi ng kalsada sa loob ng Kasiglahan Village. Ayon sa driver, masyado raw malayo ang destinasyon ng babae. Ang lugar na pinaghintuan ay kulang sa ilaw at kakaunti ang tao sa oras na iyon. Dahil dito, napilitan silang bumaba at maglakad na lang sa gitna ng kadiliman ng lugar. Nakaramdam si Jade ng kakaibang takot. Takot na parang nagbabadya na pigilan ng sariling ipagpatuloy ang paglalakad nilang dalawa sa liblib na lugar ng Kasiglahan Village. Mga ilang metros pa, gumaan ang pakiramdam ni Jade at ang kanyang kasama nang may nadaanan silang tatlong lalaki na tila nag-aayos sa sirang motor sa isang madilim na bahagi ng alsada. Tinanong ng isang lalaki si Jade kung meron siyang flashlight upang bigyang liwanag ang kanilang motor. Pumayag si Jade at kinuha ang kanyang cellphone at ginamit ang flashlight nito para mabigyang liwanag ang motor. Ngunit, hindi napansin ni Jade na umikot na pala ang dalawang kasama nito sa likuran upang dukutin ang bag ng kasama niyang babae. Doon nagdeklara ng hold up ang mga suspect. Dahil sa adrenaline rush ni Jade, nanlaban nito at tinulungan ang kasamang babae. Tinangkang agawin ni Jade ang bag ngunit tinambangan ito ng dalawang suspect. Pinagsusuntok si Jade dahilan ng kanyang pagkatumba pero matagumpay na nakuha ni Jade ang bag at kumaripas ng takbo ang dalawa papalayo sa mga suspiciado. Sinubukan pa nga abulin sila ng mga hold-uppers pero mga ilang metros ay tiyempong may dumaang tricycle malapit kina Jade. Hindi na sila hinabol ng mga hold-uppers at kumaripas na ito ng takbo. Sasakay na sana sina Jade at ang kanyang kasama sa tricycle, ngunit napansin ng babae na duguan ang dibdib ni Jade. Napansin ni Jade na noong natumba ito ay may hinawakan ang isang suspect na isang ice pick at hinala niya ito ang ginamit sa kanya sa pagsaksak. Agad nawala ng malay si Jade at isinakay sa pinakamalapit na hospital, ngunit hindi na ito umabot. Dead on arrival ang binata. Ipinagbigay alam ang masamang balita sa pamilya ni Jade at sa mga kapulisan. Agad itong pinuntahan ng mga otoridad kung saan nangyari ang holdapan, ngunit bigo silang mahagilap ang mga suspetsyado. Samantala, gumuho ang pamilya ni Jade nang malaman ng nangyari. Binigyang diin ng pamilya at mga kaanak ang kapabayaan ng Homeowners Association nang nakakasakop sa lugar ng pinangyarihan, pati na rin ang barangay at lokal na pamahalaan ng Rodriguez dahil sa kakulangan ng police visibility at barangay tanod sa lugar at dahil sa madilim at walang sapat na ilaw na kalsada. Wala ring CCTV sa lugar na makakatulong sana sa investigasyon. Ayon sa pamilya, walang malapit na komunidad ang tumulong. Kung hindi dumaan ng isa pang tricycle, baka hindi pa siya nadala sa ospital. Pero huli na din dahil patay na ang kanilang pinakamamahal na anak. Nanawagan ng pamilya ng hustisya at agarang aksyon mula sa lokal na pamahalaan, pulisya at sa Homeowners Association upang maiwasan ng ganitong mga insidente at wala nang madamay pang inosenteng buhay. Kasalukuyang inaalam ng mga pulisya ang pagkakakilanlan ng mga suspetsyado. Ayon sa initial na investigasyon, maraming adik ang umaaligid doon sa lugar at posibleng residente lang ng barangay ang mga suspetsyado. Kinundina ng eskwelahan ang pagpaslang kay Jade mula sa mga suspetsyado at humihingi ng agarang hustisya sa kapulisan. Sa ngayon, wala pang lead ang mga pulis pero nangako itong lulutasin ang kaso at bibigyang hustisya ang pagkamatay ni Jade.
Manatiling nakatuto kayo sa channel natin upang malaman ang update sa kaso ni Jade Kirby Barona. Walang salita ang sapat upang ilarawan ang sakit na nararamdaman ng isang pamilya sa pagkawala ng kanilang anak, lalo na kung ang anak na iyon ay puno ng pangarap, determinasyon at handang magsakripisyo para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ang pagkawala ni Jade ay sugat na hindi madaling maghilom. Ang kanyang determinasyon ay mananatiling inspirasyon sa mga nakakakilala sa kanya. Maaaring nawala ang kanyang pisikal na presensya, ngunit ang kanyang pangarap at sakripisyo ay mananatiling buhay sa puso ng mga taong nagmamahal sa kanya. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, ay mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss na mga videos natin. Hanggang sa susunod na True Crime Stories. Ingat!